Ako si Marco, 29 years old. Mahilig ako mag-solo road trip, lalo na kapag stress ako sa trabaho. Hindi ako mahilig sa mga pasyalan na maraming tao. Mas gusto ko lang yung makapag-drive ng malayo, makapag-isip, at makahanap ng tahimik na lugar kung saan walang storbo. Last week lang, bigla ko na lang naisip mag-road trip mula sa Maynila pa norte. Wala akong specific na destination. Ang plano ko lang, mag-drive sa NLEX hanggang mapagod. Tapos, hanap ng motel o kahit anong matutuluyan. Alas 5 ng hapon ako umalis. Medyo traffic pa sa may Balintawak. Pero pagdating ng Valenzuela, swabe na ang takbo. Nagpapatugtog lang ako ng radyo. Walang masyadong ingay, walang distraction. Halos gabi na nang maramdaman kong naiihi ako. Ilang oras na rin akong walang tigil sa pagmamaneho. May nakita akong gas station sa gilid ng highway, malapit sa may Pampanga exit. Medyo luma na yung signage pero may ilaw naman. Wala masyadong tao at yung mismong CR nila ay nasa gilid ng convenience store. Yung tipo ng banyo sa gas station na may isang bukas na ilaw lang at may mga alon ng lumang semento sa dingding. Doon nagsimula ang isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Pagkababa ko ng kotse, malamig na agad ang hangin. Medyo maambon pa. Naglakad ako papunta sa banyo. May maliit na karatula na CR sa pinto. Gawa lang sa papel at tinakpan ng tape. Medyo nakakakilabot na agad kahit wala pa akong naiisip na masama. Pagbukas ko ng pinto, amoy mo agad yung lumang tiles at halong bleach. May 2 cubicle, pero parehong sarado. Sa kanan, may isang salamin na basag sa gilid. Parang may tumama o sinadyang hampasin. Sa ilalim nito, may isang lumang lavatory na may tagas sa gripo, kaya may patak ng tubig na tuloy-tuloy. Lumapit ako para maghugas ng kamay. Pinihit ko ang gripo, ang lamig ng tubig. Habang nagbabanlaw ako ng kamay, napatingin ako sa salamin. Normal lang naman. Nakita ko ang mukha ko. Medyo pagod na ang itsura. Walang kakaiba. Pero habang sinasabon ko ulit ang kamay ko, may narinig akong kaluskos sa cubicle sa likod. May tao pala, bulong ko sa sarili ko. Pero hindi ako kinabahan. Normal lang yon sa public CR. Tumingin ulit ako sa salamin at napakunot noo ako. May nakatayo sa likod ko. Babaeng nakaitim. Mahaba ang buhok. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero malinaw ang balikat at parte ng dibdib niya. Parang nakatayo sa likod ko ng diretso. Sa una, akala ko multo lang ng ilaw o anino. Pero hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya nawawala. Agad akong lumingon sa likod ko. Wala. Walang tao. Sarado pa rin ang 2 cubicle. Walang kahit sinong pumasok. Tahimik lang. Huminga ako ng malalim. Guni-guni ko lang siguro. Baka pagod lang talaga ako. Pero paglingon ko ulit sa salamin, wala na rin siya doon. Tumigil ang gripo. Bigla na lang siyang tumigil kahit hindi ko pa pinapatay. Doon ko lang napansin, basang-basa ang sahig ng CR. Hindi lang dahil sa tagas sa gripo. May mga bakas ng basang paa at hindi sa akin yon. Napako ang tingin ko sa sahig. May mga yapak, basa, maliit ang hugis, hindi pang lalaki. Paikot-ikot sa tiles. Hindi diretso, kundi parang palingalinga, paakyat, paatras. Tapos may isang pares na parang tumigil sa mismong likod ko kanina. Hindi ako makagalaw. Parang biglang nanigas ang likod ko
habang titig na titig sa mga bakas. Sinubukan kong huminga ng malalim, pero ang lamig ng hangin sa loob ng banyo ay para bang dumiretso sa baga ko. Sa gulat ko, biglang pumulandit ang tubig mula sa gripo. Malakas. Wala namang humawak. Napaatras ako ng kaunti at halos madulas ako sa sahig. Tangina, bulong ko. Ano ba to? Tumingin ako sa paligid. Wala pa ring tao. Pero biglang kumalabog ang pinto ng isang cubicle. Isang beses lang, pero malakas. Parang sinadyang isara mula sa loob. Dahan-dahan akong lumapit. Pinilit kong sinilip ang ilalim ng pinto. Wala naman akong nakikitang sapatos. Wala ring anino. Walang tao. Hanggang sa may narinig akong, "Huwag kang lalapit!" Boses ng babae. Mahina, malamig, pero malinaw. Napaatras ako bigla. Ang pinto ay hindi gumagalaw, pero ramdam ko na may presensyang nandun sa loob. "Sino ka?" Tanong ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Sobrang tahimik ng paligid. At saka isang pabulong na boses ulit. "Tumingin ka sa salamin." Tangina. Dahan-dahan akong lumingon pabalik sa salamin. At sa pagkakataong ito, hindi ko na mukha ang nandoon. Nang tumingin ako sa salamin, hindi na ako yon. Oo, katawan ko pa rin. Pero hindi ko na mukha ang nakikita ko. Ang refleksyon ay isang babaeng may dugong tumutulo mula sa mata. Nakangiti ng bahagya, pero basag ang ngipin. Parang pilit ang ekspresyon. Nakatingin siya ng diretso sa akin. Hindi sa katawan ko. Sa mismong mga mata ko. Parang alam niyang natatakot ako. Gusto kong umatras. Gusto kong tumakbo palabas. Pero ang katawan ko parang ayaw gumalaw. Pakiramdam ko, kahit ang paghinga ko, hindi ko na rin kontrolado. Tapos bigla niyang ibinuka ang bibig niya. Walang lumabas na salita sa salamin. Pero sa tenga ko, may narinig akong malinaw. "Ikaw na ang susunod!" Muli akong napaatras. Napasigaw ako ng mahina pero puno ng takot. Saka mabilis na bumalikwas at binuksan ng pinto ng CR. Sa oras na binuksan ko ito, sabay na bumukas ang pinto ng cubicle sa likod. Walang tao doon. Pero sa huling sandali bago ako lumabas, narinig ko ang pag-flush ng toilet. Pero hindi gumalaw ang tubig. Walang ingay ng tubig. Pero parang may nag-flush talaga. Tumakbo ako papunta sa kotse. Kahit umuulan, hindi na ako nagpayong. Binuksan ko agad ang pinto. Pinaandar ang makina. At saka tuloy-tuloy akong nag-drive pabalik sa expressway. Hindi na ako lumingon. Habang nagmamaneho ako, hindi ko alam kung paranoia lang ba o pagod lang talaga. Pero sa side mirror ng kotse ko, may nakikita akong aninong nakaupo sa likod. Mabilis na ang patakbo ko. Hindi na ako nagbawas ng speed kahit nabasa ang kalsada. Hindi ko na naisip kung may speed limit pa. Ang iniisip ko lang, makalayo. Pero habang nakatuon ako sa daan, paminsan-minsan napapatingin ako sa rearview mirror. Sa una, wala akong napapansin. Pero pagdaan ko sa isang madilim na bahagi ng expressway kung saan wala pang poste ng ilaw, may aninong dumaan sa likod ng sasakyan ko. Hindi sa labas, kundi sa loob. Pumikit ako sandali habang nagmamaneho. Pilit kong inaalis sa isip ko yung takot. Pagod lang ako. Guni-guni lang ito. Pero nung bumagal ang windshield wiper para mag-adjust sa lakas ng ulan, nakita ko siya. Nandoon siya. Sa likod ng upuan ko. Sa mismong gitna ng upuan sa likuran. Nakaupo siya doon. Nakatungo. Mahaba ang buhok. Hindi ko makita ang muka.
Pero sa side mirror, nakikita kong gumagalaw ang balikat niya. Para bang umiiyak. Pero walang tunog. Wala akong naririnig. Hindi ko alam kung mas matatakot ba ako o maaawa. Sa sobrang panik ko, lumiko ako agad sa pinakamalapit na exit kahit hindi ko alam kung saan ito patungo. Napunta ako sa isang maliit na bypass road na may abandoned gas station. Sarado. Wala ng tao. Puro damo at kalawang ang paligid. Pinark ko ang sasakyan sa gilid at agad akong lumingon sa likod. Wala. Walang nakaupo. Wala rin akong nararamdamang presensya. Pero paglingon ko sa side mirror, may marka ng kamay. Basa. Parang mula sa pawis o ulan. Pero nasa loob ng salamin at may sulat na, "Bakit ka umalis?" Pagkatapos ng nangyari sa gas station, saka sa rearview mirror, ramdam kong hindi na normal ang biyahe ko. Nagdesisyon akong huminto muna. Pero habang papalayo ako sa NLEX, nagsimulang umusok ang makina ng kotse. Pinilit ko pang umusad ng ilang metro, pero hanggang sa tuluyan na siyang tumirik sa madilim na bahagi ng kalsada. Perfect, sabi ko sa sarili ko. Tangina, parang sinadya. Sa harap ko, parang sinadya rin na may lumang motel sa tabi ng daan. Wala akong makita sa Google Maps tungkol dito. Walang pangalan ng signage. Faded na at halos burado, pero bukas ang ilaw sa lobby. Bago ako bumaba ng kotse, sinipat ko muna ang likod. Wala na ulit. Tahimik. Tumakbo ako papunta sa front desk ng motel. Pagpasok ko, may amoy na lumang kahoy at pabango, pero parang may lansa. Matanda ang receptionist. Babae. Nakatitig lang siya habang nilalapitan ko. "Gabi na. Sarado na dapat. Pero may bakante pa." Sabi niya. Hindi niya tinanong ang pangalan ko. Walang ID, walang check-in form. Basta nag-abot lang siya ng susi na may nakasulat na Room 7. Wala akong choice. Kinuha ko na. Pagpasok ko sa Room 7, una kong napansin ay may salamin sa harap ng kama. Luma, may basag sa gilid, gaya ng nasa gas station. Pinilit kong wag pansinin. Nag-shower lang ako saglit. Hindi ko na isinara ang pinto ng banyo. Takot na rin akong tumingin sa salamin kahit saglit lang. Pagkatapos maligo, humiga ako sa kama. Pero hindi ako makatulog. Hindi dahil sa lamig o ingay, kundi dahil ramdam kong hindi ako nag-iisa. Sa peripheral vision ko, parang may nakaupo sa dulo ng kama. Pero paglingon ko, wala. Ilang beses na ganun, hanggang sa bigla na lang humina ang ilaw ng kwarto. Kumislap, nag-brown out ng ilang segundo, tapos bumalik din. Pero mas madilim. Pagbaling ko sa salamin, may sumisilip mula sa gilid. Hindi refleksyon. Hindi ako. May mata. Dalawa. Nakasilip. At humihinga. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Doon lang ako nakatitig sa salamin. Sa dalawang matang nanlilisik mula sa gilid ng refleksyon. Hindi sila gumagalaw. Pero nandun lang sila. Tapos bigla na lang namatay ang ilaw. Biglang dumilim. Ni hindi ko marinig ang ulan sa labas. Yung tahimik na parang may inaantay lang na mangyari. Hinahanap ko yung cellphone ko sa tabi ng kama. Nang mahawakan ko ito, agad kong binuksan ang flashlight. Itinutok ko ito sa salamin. Wala. Walang mata. Wala ring anino. Pero may marka. Parang dalawang kamay na dumampi sa salamin mula sa loob. Basa. Naiwan ng mga prints. Malinaw. Bigla akong nakarinig ng mahina at putol-putol na iyak. Tumingin ako sa paligid.
Walang tao, pero ang kama ko gumagalaw. Bahagyang nanginginig, para bang may biglang umupo sa dulo. Tumingin ako. May babae. Nakadukdok ang ulo. Basa ang buhok. Nakasayad hanggang sahig. Walang damit. Ang balat niya, kulay abo. Parang binabad sa tubig. Mabagal ang paghinga niya. Parang pinipilit niyang huminga. Pero hirap na hirap. Nang unti-unti siyang tumingala, tumayo ang mga balahibo ko. Hindi ko pa nakikita ang buong muka, pero malinaw. Siya ang babae sa salamin. At nagsalita siya. Bakit mo ako iniwan? Hindi mo ba ako naaalala? Lumapit siya. Gumapang. Hindi tumayo. Gumagapang siya sa kama. Papunta sa akin. Hindi ako makagalaw. Parang may humahawak sa leeg ko. Tumigil siya malapit sa mukha ko. Ang baho ng kanyang hininga. Ang lamig ng ihip ng hangin galing sa kanya. At sa huling saglit, bumulong siya sa tenga ko. Babalik tayo sa salamin. Pagkabulong niya sa akin, bigla akong nagising. Pawis na pawis ang katawan ko, pero malamig ang paligid. Panaginip ba yon? Pero paglingon ko sa salamin sa harap ng kama, hindi ko pa rin makita ang sarili ko. Ang refleksyon, siya pa rin, nakatingin sa akin. Ngumingiti, pero may hawak na ngayong basag na piraso ng salamin sa kamay. Bago pa ako makagalaw, nabasag ang salamin sa totoong mundo. Parang may tumulak mula sa loob. Tumalsik ang mga bubog at may dumaan na malamig na hangin mula doon. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Walang tao sa labi. Wala na rin ang matandang receptionist. Pinilit kong buksan ng pinto palabas. Nakasara ito. Nakalak. Sumisigaw na ako. Tulong! May tao ba dyan? Tulong! Walang sumasagot. Sa sobrang desperado, tumakbo ako pabalik sa kwarto. Kinuha ang cellphone ko. Walang signal. Nang bumaling ako sa salamin, wala na ang babae. Ngunit may bagong nakasulat gamit ang dugo. Ang nakasulat, Tapos na. Nasa loob ka na. Sumilip ako sa bintana. Nandoon ang kotse ko, pero sa likod ng kotse, may taong nakaupo. Ako ang nasa loob ng kotse, pero hindi ako gumagalaw. Nakadilat lang. At sa rearview mirror, andoon siya. Nakatingin sa akin mula sa backseat. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Ano ba to? Sa huling pagkakataon, sinubukan kong mag-selfie. Baka sakaling makuhanan ko kung anong nangyayari sa paligid ko. Pagtingin ko sa litrato, wala ako doon. Pero ang babaeng yun, nasa tabi ko.